sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang dakilang yaya. Siya ay si Gemma. Bente anyos pa lamang ako na magtrabaho ako sa mga magulang ni Irene. Kaya naman ang ikinasal sila ni Paul, ay ako ang kinuha nilang yaya ng kanilang anak na si Ivy. Nanatili ako sa kanila dahil na rin sa pagkakasakit ng aking asawang, si Nardo. Nagustuhan mo ba ang pasalubong ko, Soren? Opo, Nay. Mukhang masarap po ang mga chocolate na to eh. At ang dami pa po. Si Ivy ang nagsabi sa Mami Irene niya na dalhin namin ang lahat ng yan. Oh, dapat po pala akong magpasalamat sa kanya. Oo, anak. Ay, sige na, puntahan mo na siya sa sala. Makipaglaro ka sa kanya para sumaya naman siya. Opo. Diyan na po kayo, Inay. Tay. Oh, Gemma. Bakit mo ba isinama ditong alaga mo? Naawa ako, Nardo. Nagpilit siyang sumama nang malamang uuwi ako. Malulungkot lang daw siya sa kanila dahil sa palaging pag-aaway ng mga magulang niya. At hanggang ngayon pala, ganun pa rin sila. Sinabi mo pa. At ewan ko kung magbabago pa yon. Mangyayari yun kung pareho silang magbibigayan. Hindi ka na makapagsisinungaling, Paul! Oh! Kitang-kita ko kayo na babae mo pumasok sa motel! Eh, nakita mo na pala eh. Di wala nang kailangan pang aminin. Walang niya ka talaga! Sandali! At aray! Pagyan ka! Pinagto mo sa akin ang base! Puwisit ka talaga, Irene! Kulang pa yan sa mga pagtataksil na ginawa mo sa akin! Alam mo ba kung bakit ako ng bababae? Ha? Ano? Dahil sawa na ako sa kadal-dal mo! Ah, ganon? O, di mag-iwalay na lang tayo! Ayoko na rin makisama sa'yo! Irene, dinalhan kita ng juice, oh, at ng paborito mong pastries. Oh, lalagay ko dito sa mesa, ha? Salamat. Papa ko walang yaya, Gemma. Naging tapat ako sa kanya pagkatapos ito pang igaganti sa akin. Talaga bang hindi na kayo magkakasundo pa? Hopeless case na. Wala na. Pero, paano si Ivy? Magpapadala naman siya ng sustento para sa bata. Yun yung usapan namin. Ako naman, pupunta muna ako sa Hong Kong pansamantala para makamove on. Bibenta na rin namin ang bahay na ito. Si Ivy, saan siya titira? Eh, pareho naman kayong ulilang lubos ni Paul. Ayun nga sana yung papakiusap ko sa'yo. Sana, alagaan mo pa rin si Ivy, lalo na sa pag-alis ko. Pero, doon mo na lang sa inyo siya alagaan, ha? Ano? Sige na. Ikaw lang naman ang alam ko na pwede ko talagang pagkatiwalaan, eh. Pero huwag ka mag-alala. Dodoblihin ko yung sahod mo. At magpapadala din kami ng paggastos ni Ivy. Yaya Gemma. Tana, Ivy. Bugto na yung mga mata mo. Bakit ganun sila Mami at Daddy? Bakit sila naghiwalay? Hindi na kasi sila magkasundo. Eh, kesa naman siya, lalo pang lumala ang pag-aaway nila, eh, pinasya nilang maghiwalay na lang ng maayos. Sabi ni Mommy, meron daw babae si Daddy. Totoo ba yun, Yaya? Yun nga, ang sabi niya. Bakit niya ginawa yun? Di ba bad yun? Ivy,
Marami talagang nagaganap sa buhay may asawa na sa ngayon mahirap pang ipaliwanag sa'yo dahil napakabata mo pa. Pero maniwala ka, hindi dahil naghiwalay sila, hindi ka nila mahal. Ivy, love na love ka nila. Kaya, Gemma. Kaya sana, huwag ka magtatanim ng galit sa iyong mga magulang. Oh, narito ka lang pala sa kwarto ni Ivy. Ano pang ginagawa mo dito? Eh, tulog na naman yung alaga mo. May lagnat siya, Nardo. Ha? Eh, pinainom mo na ba ng gamot? Oo, bago siya natulog. Gusto ko lang siyang bantayan nang matiyak ko na hindi natataas ang lagnat niya. Eh, paano ka matutulog niyan? Dito na lang ako iidlip sa tabi niya. Sige na, magpahinga ka na. Samahan mo na doon si Soren. Aba, marunong ka na maghiwa ng mga gulay. Ivy, Tinuruan po ako ni Zoren at Nanay Gemma, Tatay Nardo. aba, mabuti yan. Matuto ka ng mga gawaing bahay. Makakatulong ito sa'yo balang araw at malilibang ka pa. Saan po ba nagpunta sina Nanay Gemma at Soren? Sa palengke. Eh, teka, wala ka na bang gagawing assignment? Wala na po. Kaya nga po, tumutulong na ako dito sa kusina. Ah, nakalimutan ko. Birthday na naman pala ngayon ng anak ko. At maraming birthday na niya na hindi kayo nakakasama. Oh, nakikita naman niya kami sa video call. Nakikita kami dalawa ni Paul. Iba pa rin yung personal niya kayong makita. Mahawakan, mayakap, mahalikan. Doon niya mararamdaman ang inyong pagmamahal. Tinawagan mo ba si Paul? Oo. Pero wala daw siya sa Pilipinas. Kaya magpapadala na lang daw siya ng pera at regalo para sa anak niyo. Ay, naku, lalaking yun talaga, oo. Hindi na binigyan ng panahon ang anak namin. Pero sa pangalawang pamilya niya, sagana siya sa panahon. Eh, ikaw, Irene, darating ka ba bukas? Ah, ano kasi, Gemma may sakit ang anak namin ni Alex. Dadali namin siya sa doktor bukas. Pareho lang pala kayo ni Paul. Walang panahon para kay Ivy. Ivy, congratulations. Graduate ka na sa high school ngayon. Oo nga, Soren. May award ka pa. Dahil yun kay Nanay Gemma. Kung hindi niya ako minahal at inilagaan ng maayos, siguro hindi ako lalaking ganito. Oh, baka naman umiyak ka pa. Alalahanin mo, darating ngayon ang parents mo, ha? Kaya dapat magsaya ka. Nagulat nga ako dahil darating sila. Kasi hindi na ako umaasang pupuntahan nila ako sa mga special occasion sa buhay ko. Ivy, Sanay na akong wala sila, Zoren. Pero hindi ako masasanay pag wala si Nanay Gemma. Mas mabuti kung mag-dorm ka na lang sa Maynila, anak. Wala namang problema. Ikukuha kita kahit pa apartment. Huwag na po, Daddy. Ayoko po doon. Oh, bakit? Dito na lang po ako mag-aaral sa probinsya. Ha? Meron namang magandang university din dito Pero Ivy, mas maganda ang turo sa Maynila. Kung talaga po mag-aaral ng mabuti ang isang estudyante, matututo siya kahit pa nasa ang school siya mag-aral. Okay, sige. Ang sa akin lang kasi, mas madadalaw kita kapag naroon ka, anak. Mas gusto ko po nakasama si Nanay Gemma. At saka, nakikita ko naman po, tayo, nakikita tayo sa video call. Pwede mo rin naman akong bisitahin anytime. Kung gusto niyo.
Zoren, nandito na ako. Oh, eto na pala si Ivy. Ang bilis mo ah. Oo, nagmamadali ako nang matanggap ko yung text mo. Sinabi mong may sakit si Nanay Gemma. Ikaw naman, Soren. Dapat hindi mo na tinext si Ivy. Nagmadali tuloy yung tao. Eh, Magtatampo ho ako kay Soren pag hindi niya ako tinext. Mahalaga po kasi sa akin na alam ko yung kalagayan niyo, Oh. Nay. kita nyo na. Sobrang alalang-alala po sa inyo yan. Medyo nahilo lang ako. Sobrang pagod lang siguro. Kasi naman, masyado kayo masipag. Magpahinga kayo at mag-relax din. Oh, yan na, Nay. Hindi lang ako nagsabi niyan. Pati ng anak ng babae. Ayoko po kasi may mangyayaring masama sa inyo. Dahil kayo po, ang pangalawa kong ina. Masaya ako, Ivy. Dahil sa pagmamahal at panahong ibinibigay mo sa akin. Alam mo, napunan mo ang pananabik ko sa anak ng babae. Ivy, Zoren, binabati ko kayo. Thank you. Salamat thank po, you. Itay. Salamat po. Congratulations sa inyo dalawa. Lagi sana kayong magmahalan at magunawaan. Tatandaan po namin yan, Inay. Kasi kayo po ni Tatay Nardo ang magiging ehemplo namin sa aming pagsasama ni Zoren. Napakasaya ko, Ivy. Dahil ngayon, talagang anak na kita. Dahil manugang ka na namin. Oh, ako rin po, Nanay. Masaya ako. Kinakaway na tayo ni na Balaing Irene at Balaing Paul. Lumapit na tayo doon. Ano? Isang taon na ang aking apo kina Ivy at Zoren. Ang batang aking inalagaan noon, manugang ko na ngayon. Ako po si Gemma at ito ang aking buhay. Tunay na maraming sorpresa ang buhay. Matuto lang tayong maghintay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Junel Benamin, Rosana Villegas, June Legaspi, Chiquit del Carmen Amor sa papel na Gemma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anchin Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay.